Magandang araw mga lods. Ayan. Update tayo sa ating mga inakay. Ayan. At ipakikita ko yung yung nalumpo ko na isang breeder mga idol. Ayan. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan. Update lang tayo sa ating mga inakay. Total nagpa-raffle tayo mga lods. Ano yun? Bali 12 na yung na-i-out ko. Yung sabihin yung sa free at saka sa may bayad. Dinagdagan ko ng tag-isa yung mga nanalo mga lods. Yan. Pag pumunta rito, gano'n lang naman yun mga lods eh. Ngayon dahil nga naman marami kaya eto binilang natin kanina. Medyo tayo ngayon, time out muna sa gawa. Nung kinount ko yung mga inakay, mga lods, nasa mahigit 20. Kaya sabi ko, nag-out ako ng 12. Ang pumalit, mahigit 20. Kalahati pa rin mga lods yung sinadagdag. Ayan. Kaya siguro, pag laki-laki ng mga to, na naman tayo, raffle na naman kasi yung mga inawat na natin ang hindi ko pa nilalagay sa flying cage nasa na lang yata 6. Hindi ako nagkakamali mga lods kasi kanina ninilagay na naman ako sa flying cage. So totally kung hindi ako mali 6 na lang yung nasa pangangalaga nung nilagay ko sa isang breeder mabait. Kaya ayun, 6 na lang ang inaantay natin na ilagay sa flying cage. Tapos yung mga inaantay naman natin bumaba ngayon, although yung iba medyo malaki-laki na rin, nasa mahigit 20. Kung nagkakamali kanina, yung isa, ang inanak niya 8. Diba? Although may pinaposter ako doon na niya, sabihin na buhay niya, di 8. Tapos yung isa naman, nakita ko 3, di 11 na yon. Tapos yung isa, hindi ako nagkakamali, 5 o 6, o sabihin mo na 5, di 16 na yon. Tapos 6 din yung isa mga lods. Di mahigit 20 mga idol. Tapos hindi ko pa tinitingnan yung iba kung may napisa na. Kaya tansya ko kanina yung sure ball na bilang ko 22. Hindi ako nagkakamali kasi inulit ko 22. Yun. Tapos ang ginawa ko mga lods, siya, nakita ko meron dalawang alam mo yung pag maliit, namamatay yun pag nadadaganan siyempre busy tayo mga idol kaya hindi natin masyadong nasisilip. Kanina may nakita naman akong yung natuyo na siya. Tuyo na siya, ang kadalasang nadadali doon yung pinakamaliit. Tapos nakita ko isa, napisa niya lahat yung mga itlog. So ang ginawa ko, ganito mga lods, yung dating gawi, siyapol. Yung mga magkakasukat, kinuha ko. Tapos, nilagay ko sa isang breeder. Yung breeder naman na, kinuha ko maliliit, Kasi may maliit din yung isa. Ang kukunin ko naman dun sa isa, paglalagyan ko ng maliit, yung malalaki naman. Papasa ko yun. So, mangyayari ngayon, sa isang nest box, although inaampon naman nila, magkakasing sukat. May mga diferensya pero sabihin, madaganan man, makaka-recover kasi na siya, marunong na sa sarili. So, yung mga maliliit, pagsasama-samahin ko sa isang breeder. Yun. Ganun ang diskarte ko, mga lods. Pero, alam ko naman yung mga parents nun. Minatandaan ko yung mga yun. Alam ko naman yun, yung mga kung kanino sila, mga inakay. Kasi lang naman yun, taas, tapos sa baba, yun. Basta siyempre mag-iibon tayo na mamarkahan natin yun. Alam ko yung kaninong
talagang ano yun na inakay. Kasi kitang-kita naman sa mga kulay nila tsaka ano. Tsaka yung mga binubuga, alam ko na yun. So ganun ang mga diskarte mga lods. Although nalagasan ako ng dalawa. Kasi nga may trabaho tayo. Siyempre pagkapisa siguro nun nadadaganan, naiipit, matay yun. Ganun lang yun. Tapos yan yung nakikita nyo na ngayon, yung lumpo, inalis ko. Breeder yan mga lods inalis ko yan. Ayan. Inalis ko yan tapos iniwalay ko na para hindi sayang yung panahon. Nilagyan ko na ng ibang pares yung lalaki. Tapos yan nilagay ko. Tapos kung mapapansin nyo, parang may dugo ang isa. Kukunin ko yan Ano siya? Inakay yun mga lods anak ng Lutino yon. Pinaampong ko dun sa isa para magtuloy-tuloy ng mga itlog kasi nangitlog na yung inahin yung nanay niya. Sa kasamaang palad, naipit siya dun sa duyan. Yung parang kadena na isuot niya yung paa niya, nabali mga lods. Tapos hindi ko siya matanggal. Pag ina-attempt ko na although bali na talaga, kita ko duguan na So minabuti kong para makuha ko siya. Inano ko na yung paa. Ayoko man gawin yun sa alaga ko mga lods Ginawa ko kasi para mabuhay siya kahit pa paano. Sana makasurvive. Ayun. Dinali ko na ng tuluyan yung paa niya kasi nga nakaipit. Talagang mahirap na siyang tanggalin. Kaysa mamatay siya. Ayun. Para lang makuha ko siya. Ayun. Dinali na natin. Nawa ko kanina pero wala akong magagawa mga lods. Ganun talaga yung minsan sa pag-ibon may mabigat na lalo na pag mahal mo yung pag-ibon mga idol. Ayan yung nalumpo kong ibon. Ayan yung hawak ko na yan. Bakit nga ba nalulumpo ang ibon? Diba Although na-discuss ko naman na yung nabali ang paa, ituloy natin yung discussion dyan. Bakit minsan nalulumpo yung alaga natin ito para sa mga UV para sa mga UV lang. Ba't nga ba nalulumpo yung yan, habang kinuha ko yung nabali. Ituloy ko na yung discuss mga lods. Bakit nga ba nalulumpo yung yung minsan yung alaga natin? Ito first time ko na nalumpuhan ako ng ibon. Nung nakaraan heat stroke. Sobrang init minsan pag hindi kinain ng ibon. Kasi sa ibon iba-iba yung lakas niyan Yun, namamatay yun. Minsan naman sobrang lamig, hindi niya kaya, yun, namamatay din. Yun, nangyari na sa akin yun. Tapos yung inatake, mga idol, inatake siya. Tapos, itong ibon na to, yung inawa ko kanina, yung breeder na disable siya, humina yung tuhod kasi nagkulang ng calcium mga lods. Yun yung dahilan nun. Kasi ang lakas umitlog nito. Naubos yung calcium niya sa katawan. Ngayon, naglilimlim siya. Yun. Siguro, kakalimlim niya. Hindi na Kaya ginawa ko sa mga itlog, pina-poster ko sana mga pisa. Para kahit pa paano meron siyang kasi pag ganyan ilagay ng ibon, bihira yung nakakasurvive dyan kasi yan, lalo na inalis ko na siya wala na magsusubo sa kanya, although nakakagapang na siya tingnan ko makarecover. Yan yung dahilan niya, nagkukulang ng calcium kasi ang lakas umitlog niyan. Pero naman siya pag yung breeder ko kinakargahan ko ng kahit pa paano ng gulay, mineral block. Ayan. Nagkaroon ako ng duda sa mineral block mga lods. Kaya babalik ako sa cattle bone. Pag gusto kong bigyan ng calcium yung babalik ako sa cattle bone. Kasi ngayon, hindi ko sila nakasikaso. Dati binibigay ko lang yung itlog yung balat na itlog mga lods. Nawawala sa isip ko kasi pasok tayo. Yun yung paraan ko. Balat ng itlog, tapos di na ako masyadong nagbibigay ng ng mineral block saka yung cattle bone
Pero siyempre, malakas umitlog yan. Kakarga natin uli sila. Totally nilagyan ko na yung mga breeder uli. Kasi dati hindi na masyado eh. Kaya ngayon, ang ibig ko lang ipunto rito mga lods, siyempre, sa experience natin, sa nangyayari sa ibunan, doon tayo makakuha ng karanasan, experience nga, no? So, yun. Dati, tinignan ko, walang cattle bone. Okay naman, nag-iitlog. Kaya lang, siyempre, ang katwiran ko dati, nabibigyan ko naman sila ng balat ng itlog. Kagaya niya, nakakalimutan ko. So, may epekto yun. So, ngayon, ang gagawin ko na lang, bibili ako ng cattle bone. Ayoko ng siguro bibili mo na ako mineral block, yung medyo may pangalan. Kasi kung sa tabi-tabi lang, mumurahin mga lods. Parang baka mamaya, hindi totoong yun, may calcium talaga. Calciumay lang o ano ba yung pampatigas na ginagamit. Sa semento yan yung ginagamit Boral ba yun o skim coat. Basta ganun lang ginagawa calcium baka mamaya puro lang na ganun makabenta lang wawa naman ang ibon, wala talaga siyang calcium. Makala natin meron, kagaya ng nalumpo na yan, merong yan mga lods may mineral block yan pero bakit siya nawala ng calcium? Tapos ang isa pa dyan, nagkaroon siya ng sapola mga lods. Inano ko yan bago napansin naman lumabas yan sa pugad nagtaka ako bakit lumabas, tapos di na siya makalipad, gumagapang na lang. Nakita ko yung puwit niya, may itlog, pero nailabas niya. Natuwa nga ako nung nailabas niya kaya lang lumpo na siya mga lods. Kaya sabi ko, may calcium naman, bakit ganun? Pero iniisip ko rin, baka sobrang dami ng itlog niya naubusan siya ng calcium. Lalo na busy tayo. Napapagulay ko lang yata sila ito nga ngayon nagpinagulay ko sila ngayon, pero nakaraan hindi mahigit 1 linggo. Yun, malaking bagay yun mga lods, yung mga gulay na yan, yung mga yung oregano, yan, talbos ng kamote, malunggay, yung magic plant ko na laging binibigay sa kanila. Malaking bagay itong huli busy tayo sunod-sunod yung gawa natin. Ayun, may epekto talaga mga lods pag hindi mo natututukan ng maganda yung mga alaga. At sa gusto mo merong disaster pero ganun pa man mga idol, huwag tayong malumbay sa ganun, kasama yun. Pag hindi naman tayo magtatrabaho, ano mangyayari sa atin? Sinasamantala lang natin yung pagkakataon mga lods. So yun mga lods, baka mamaya may ibong kayong ganyan na wala nang calcium, lalo na malakas umitlog ako na nagpapayo sa inyo. Kasi dati may nakita ako, sabi niya kahit wala ng calcium ng cattle bone yung mineral block. So napatunayan ko ngayon, kailangan din paminsan-minsan ng ibon yan mga lods. Kaya ako balik uli ako, although meron dahil may subscriber tayo nagbigay ang dami nga binigay kaya nagtaka ako bakit. Bagay mineral block yung nandyan yung nalumpo na yan So duda tuloy ako ngayon sa mineral block na nabibili ko, kaya babalik ako ngayon sa cattle bone. Yan, sure ball yun. Tapos tsatsagain ko uli sa balat ng itlog. Calcium din kasi yan mga lods yung parang hinangata nila. Akala mo natatapon lang nila kasi nadudurog-durog, pero kinakakain nila yung mga idol. So yun, yun ang dahilan kung bakit minsan ang ating mga alaga ay malambot ang itlog, diba, nababasag, tapos sila mismo nadadamage kasi walang calcium. Tapos pag ang inakay mahina, ang bilis mapila yung dispalingado, yan possible nagkulang ng calcium ang ibon mga lods. Kaya kung meron lang tayong pambili, ang pinapayo ko sa inyo, bumili na kayo cattle bone. Ayan, kasi ito mo, lumpuhan tsamba lang siguro kasi first time ko nung ganyan, nalumpo yung ibon
Yung nakaraan, yung natake. Tapos, heat stroke. Tapos, sobrang lamig. Ano ba sakit sobrang lamig? Overflow. Mga lods, mga ganon. Yan mga idol, yung mga lahat ng nangyayari sa ibonan natin. Kasama yan sa pag-ibon. Kaya yung nakausap ko na pumunta rito, di ko nabanggit para maka-open ako. Di ko lang masabi, huwag ka susuko. Yan lang ang nangyari sa'yo, susuko ka na. Habang may ibon na nagtitinda at may kalods na may ibon, huwag ka susuko kasi baka mamaya pag tinigilan mo yung pag-ibon, mabago yung hobby mo, maging hobby mo hindi maganda. Okay, maging hobby natin, babae, ako patay. Yari kay Mrs. O kaya maging hobby natin, malulong tayo sa pinagbabawal na patay pa rin. Patay tayo, lespo, no? O di kaya naman, naging hobby natin, pag umalis tayo dyan, sa pag-inom ng alak at paninigarilyo. Ayun, todas ang baga, mga lods. Kaya, ano lang yan, kasama sa pag-ibon yan. Pag nangyari yan, ako hindi man ako hindi ako natitinig sa ganyan naglilibang lang ako sa dami ng ibon ko. Okay lang yan. Sinacrifice ko na nga siya nilagay ko. Pag nakaka-recover, okay yan. Hiniwalay ko sila yan. Dalawa silang pasyente ngayon doon sa isang cage. Inalis ko yung mga nakalagay doon. Mapapansin dati maraming nakalagay doon. Inalis ko. Special sila. Tapos sasapinan ko yan. Sana wag silang masungkit ng daga. Although yung gumagalang daga ngayon dito, yung matulis ang uso. Hindi kumakain ng ibon yun, mga lods. Ano lang yung mga pits lang, kaya pinababayaan ko. Yung mga pits lang, gagapang-gapang lang yun. Okay na yun kasi friendly environment yun yung daga na yun. Tsaka endangered yun kasi. Yung matulis ang uso. Yung tawagin sa Kapampangan yun, songsong dagang songsong. Yan, matulis ang uso. Kaya, ayun, hindi ko sa'yo na, kanina nga, nakita ko nanginginay. Babayaan ko lang. Hindi naman matapang yung ibon na daga na yon. Okay lang siya, hindi delikado sa alaga natin. At wala naman ako nakikita tae nilang nakakalat. Kaya okay lang yan. So, yan, mga lads, sana, may natutunan kayo kahit konti. Pag ganyan yung alaga nyo, huwag nyo na antayin ganyan. Kargahan nyo na ng calcium. Kumbaga itong channel ko, training ground yan. Lahat ng mga risk, pag kukwento ko sa inyo para maiwas kayo. Pag hindi nyo maiwasan, normal sa pag-ibon niya, mga lods. Walang sukuhan. Ganun lang yung mga idol. Okay, mga lods, siguro hanggang dito muna at mahaba ng ating video. At maraming salamat sa inyo. Bye-bye.